Mahalin at pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos ngayong tayo'y magdiriwang ng banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Napakalaga ng buhay kung patuloy ang pagkalinga ng Diyos at upang lahat ay pagtibayin na sa ilalim ng kapangyarihan ng pagpapala ng Diyos, may saayos ang lahat ng bagay. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo Panginoon, kaawaan mo kami. kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, idulot mong ikaw ay makapiling ng iyong angkan at loobin mong sa pananampalatayang iyong bigay kami makasalo sa muling pagkabuhay ng iyong anak na pinakamamahal sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagsimula ng araw na iyon ang isang mahigpit na pag-uusig laban sa simbahan sa Jerusalem. At liban sa mga apostol, lahat ng sumasampalataya ay nangalat sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban na may inilibing ng mga taong may takot sa Diyos, at gayon na lamang ang kanilang panangis. Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ang simbahan. Pinapasok niya ang bahay-bahay at kinakaladkad ang mga sumasampalataya at ibinibilanggo, maging lalakit, maging babae. Nangalat ang mga mananampalataya at saan man sila makarating ay ipinangangaral nila ang salita. Nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginagawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya. Sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling. Kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ng Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Ang lahat sa lupa, ika'y sinasamba. Awit ng papuri, yaong kinakanta. Ang iyong pangalay, pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan. Ang kahangahangang ginawa sa tanan.
Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig, at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis, siya'y nagaharing may lakas ang bisig. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Mabubuhay na totoo ang lahat ng mga tao na nananalig kay Kristo. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay, ang lumalapit sa akin na hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin na hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, gayon may hindi kayo nananalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin. Sapat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa maibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Jesus ang pagkain ng buhay, at ito ang tinatalakay ni San Juan sa kanyang pahayag. Una, paano mo kikilalanin si Jesus? Noong panahon na nabubuhay pa si Jesus kasama ang mga alagad, oo, maraming kumikilala sa kanya, tumatanggap, nakikinig sa kanyang mga salita, nakikita ko ano yung pahayag ng Diyos ng kanyang pagmamahal sa mga taong nagugutom, nauuhaw, ang mga walang maramtan at walang masilungan, ang mga sasabilangguan, at iba pa. Nakita ng mga tao how important Jesus Christ is to these people na kanyang pinaglilingkuran, at inakita din ng mga alagad at sila'y humanga sa ating Panginoong Jesucristo sa mga bagay na hindi talagang magandang larawan sa kanilang paningin. Halimbawa, sa paglapit ni Kristo sa mga ketongin, talagang nahumanga sila kay Kristo sapagkat lumapit si Kristo sa ganitong mga taong may ganitong karamdaman, at napakarami pa. Ano pat ang paghanga din nila ay nung si Kristo ay nakabayubay sa krus, sa kanyang kamatayan, upang ipahayag talagang si Kristo, there is something good in Him, there is something worth in His life, and something that is really appreciable, can be appreciated all throughout. Kaya unang pinapahayag sa mabuting balita, the importance of knowing who is Jesus Christ. Para man sa ating Panginoong Kristo, oo, mahalaga ito, makilala ng mga alagad kung sino si Kristo. Pero ang pinakamahalaga para kay Kristo ay makilala ng mga tao kung saan siya nanggaling. Kaya nga ba't pinapahayag dito, ako ang pagkain nagbibigay buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at mananalig sa akin ay hindi mauuhaw kailanman.
Nasasabi niya ang bagay nito sapat ni mismo siya sa kanyang pinanggalingan, siya galing sa Ama, hindi siya nakaranas ng kagutuman, ng pagkauhaw, kung hindi patuloy ang kanyang paglapit sa Diyos. At maraming beses nga sa kanyang tanang buhay, ipinakilala ni Kristo the source of his life, none other than Yahweh or God Himself. Kaya ito yung kanyang ipinapahayag upang makita ng mga tao ang importansya ng kanyang pinananaligan o source ng kanyang pananampalataya. Kaya madalas sabi niya, siya ang bumaba at ang sino mang bumaba galing sa langit ay magbibigay ng buhay. He is always aiming at the goodness of the God that he believed in, and ito ang palagi niyang ipinapahayag, ipinakikilala. Ito ang kanyang pinanindigan hanggang sa kanyang pagkabayubay sa krus. Kaya nga naroon ang muling pagkabuhay upang ang lahat ng kanyang mga ipinahayag tungkol sa Ama may bisa at kahulugan at may kahalagahan ito para sa mga nananampalataya. That's number one important of knowing to Jesus Christ who comes from the Father. Ikalawa, sa pagtunghay natin sa ating Panginoong Jesucristo, sa kanyang pinapaliwanag tungkol sa Ama, dito tayo nagiging matibay sa ating buhay pananampalataya. It is not just a matter of information or for your information only, pero layunin ni Kristo ay upang maging matatag tayo sa ating buhay pananampalataya sa Diyos. At nang sa gayon, magamit natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay, sa pagharap natin sa lahat ng hirap at pasakit, sa maraming kalumbayan, kalungkutan. Balas natin sinasabi sa ating programa ng Healing Touch sa Veritas. Kaya ang taong matatag ang pananampalataya, anumang dalubyo, hirap na dumarating, kayang-kaya sapagkat kapiling niya ang Diyos sa pagharap sa ganitong mga hirap sa buhay. Yun ang gusto ni Kristo upang sa gayon, oo nga tayo nabubuhay sa kung ano ibinibigay ng makasanglibutang ito, pero hindi ito sapat para panindigan natin ang dapat na pagtahak natin sa matuwid na pamumuhay. Dapat may manggaling sa ating pagkilala sa Diyos upang sabihin, maka-Diyos ako sa pagharap ko na aking tungkulin. Maka-Diyos ako sa aking salita at gawa. Maka-Diyos ako sa lahat ng aking pananaw sa buhay. Upang sa gayon sabihin ng ating Jesucristo, kung ikaw ay nananampalataya sa Diyos, mapapasa iyo ang Diyos magpakailanman. Kung ikaw'y nananalig sa Diyos, tutulungan ka ng Diyos. At kung ikaw'y may pagkilala sa Diyos, ang Diyos ang gagabay sa iyo sa tanang iyong buhay magpasawalang hanggan. Kaya nga ba't ipinakilala ni Kristo ang halaga ng buhay upang ipahayag ni San Juan sa ating mabuting balita, si Kristo ang pagkain nagbibigay buhay sapagkat may kahalagahan tulad ng pagkain na may kalamnan sa ating mga tiyan, nagbibigay sa atin ng kalusugan, nagbibigay sa atin ng lakas upang sabihin, kung wala kang ganyang matatag na pananampalataya, gaano mo o paano mo ngayon matutunghayan ang buhay masigla, punong-puno ng kahalagahan at kahulugan, ay magagapi ka na ibinibigay ng makasanglibutang ito. Pero kung ikaw'y nananampalataya, meron kang magandang pinaninindigan sa matuwid na pamumuhay. So, ito ang binigyan ni Kristo upang sabihin ang pananampalataya pa rin ang siyang nagbibigay halaga at buhay at hubog sa buhay at pamumuhay ng tao. Sa bandang huli na ating mabuting balita, ay pinakikita na ating Jesucristo ang resulta ng pananalig sa Diyos at pagpapahalaga sa matatag na pananampalataya. Oo, hindi lamang ito sa tuwinang hihilingin natin na meron tayong haharaping mga suliraning taglay o meron tayong mga suliranin na hindi natin makayanan kaya tayo dumudulog sa Diyos upang sa gayon ang pagkain nagbibigay buhay si Kristo at ang kanyang mga salita at gawa ay nagiging ating palatuntunan at pinanununtunan sa buhay na ito.
Upang may katanungan tayo, sa gitna ba ng hirap at pasakit, ano ang tinitignan mong pamamaraan para mawala ang mga bagay na ito? O paano mo harapin ang mga bagay na ito? Harapin ba ito kung ano yung ibinibigay ng sistema ng makamundong ibabaw o kung ano ang binibigay na patakaran at kalakaran sa pananampalataya tungkol sa salita at gawa ng ating Panginoong Jesucristo, na madalas sasabihin ng tao, napakaganda kapag pinanununtunan ng aral ni Kristo, ito ay magbibigay sa iyo ng kasiyahan, kaligayahan sa buhay. Pero kapag ikaw ay nanatili sa mundong ibabaw at pinagagalaw ka, pinakikilos ka ng mundong ibabaw, kadalasan ikaw ay mapapahamak. So the value of having Jesus Christ in our lives, the value of following Jesus in His words and in His deeds, sana'y manatili sa atin magpakailanman. Upang sabihin, oo, sa tuwing tayo dumudulog sa misa, nakikita natin ang halaga ng buhay ni Kristo para sa atin. At inuugnay natin itong ating buhay kay Jesucristo upang tayo'y panuntunan niya sa aral ng mabuting balita, upang sabihin, yes, the bread of life is the mass that we participate, because we participate in the goodness of God who gives us strength and everything in our lives. Ganun pa rin ang ating binibigyan ng pagpapahalaga, napakahalaga si Kristo. Lalong-lalo tayo natitipon sa banal na misa na pinagsasaluhan natin magbigay kalakasan sa ating buhay pananampalataya. Sa kabuuan ng ating mabuting balita na ating pinahahayag ang tungkol kay Jesucristo bilang bread of life, merong itong susi na napakaganda. Magtiwala tayo sa Diyos at hindi niya tayo pababayaan. Magtiwala tayo sa Kanyang ipinagkakaloob na magandang buhay sa atin at tayo ay tatahak sa matuwid na pamumuhay. Magtiwala tayo sa dakilang pag-ibig ng Diyos at tayo man din ay magiging kaibig-ibig sa ating kapwa habang panahon. Makita nawa natin nilalandas ni Kristo siyang mabuting pastol sa ating buhay ngayon, bukas at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga panalig at dumulog tayo sa Diyos upang natin makita ang matuwid na landasin sa buhay sa pamamagitan ng salita at gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpatotoo kay Jesus na siyang tinapay ng buhay sa mundong nagugutom sa kahulugan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway aktibong makisangkot sa paghahanap ng mga katugunan sa mga pangangailangan at kapakanan ng ating may hirap na kapatid. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang mga nag-aakalang hindi nila kailangan ng Diyos sa kanilang buhay, naway maakit na tumanggap ng Eucharistia. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang mga may sakit, naway maranasan ang mapagmahal na presensya ni Kristo sa kanilang pagtanggap ng Eucharistia. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang mga yumaong tumanggap ng tinapay ng buhay, naway magkamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Dito natin itataas ang lahat ng ating mga kahilingan. Dito natin ipapahayag ang ating pinanununto ng buhay sa aral gawa ng ating Panginoong Kristo. At dito natin ipapahayag anong bukas ng puso natin na ngailangan na walang hanggang pagkaling at gabay ng poong may kapal. Kaya Jesus, ikaw ang pagkain na nabibigay buhay, lalo naming pinaninindigan ito upang anuman ang aming kinaganap o nagawa
sa salita at sa gawa ay mangyaring lahat sa iyong pangalan. Kaya Ama, dinggin mo nawa itong aming mga pagdulog na ibig namin makamit sa buhay na ito at ang lahat na ito ipinapayag namin sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay na iyong anak upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesyas, Ama mong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay, anak mong minamahal, upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus, ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal, ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan,
Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay kumitahi, sarili ay inihain, bilang pagkalit inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kaya tinihaling namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francis, na aming Santo Papa, si Honesto na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Turingan si Jesus ang tinapay ng buhay upang panindigan natin ito, upang lalo nating pagtibayin na sa pananampalataya may halaga at kahulugan pa rin ang buhay. Ating ngayong awitin ang Ama namin. Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, tilayo sa lahat ng
kapahamakan, samantalang aming pinanabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pinoso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa inyo lahat, mga kapanalig. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Yesu Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, makapalad ang mga tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako ng aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay, iligtas mo kami. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagtanghal sa kabarbanalang sakramento at sa ating pagtatanod, kalakipang ating panalangin. At sa huli, ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos sa ating pagdiriwang ng banal na misa. Isang mong patalastas. Mga kabanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ng ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga sa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang mga may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang manatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Panem de cielo, prestiti eis. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quesimus, iteros corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, redemptiones tui fructum, in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum.
kanyang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao na Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanabalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malulhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.